whispered nightmares. Gandang gabi, Boss Pao. Ako si Joshua. Nagpunta ako sa isang liblib na bahagi ng Siquijor para magpahinga mula sa magulong buhay sa Quezon City. May nakuha akong maliit na bahay, malapit sa Mount Bandilaan. Malayo sa kapitbahay, mahina ang signal at halos walang tunog sa gabi. Unang gabi pa lang, Boss Pao, napansin kong sobrang tahimik doon. Walang kuliglig, walang hangin, parang pinatay ang lahat ng ingay. Ikalawang gabi ay may naririnig akong parang paggalaw sa labas ng bahay. Mabagal at paikot-ikot, pero tuwing sisilip ako ay puro dilim lang ang sumasalubong. Nawawala rin ang signal at tumitigil ang oras sa cellphone ko tuwing madaling araw. Sa ikatlong gabi ko roon, may narinig akong paghinga sa loob ng kwarto. Mabagal at malalim. Hindi galing sa akin yon, Boss Pao. Kapag pinipigilan ko ang hinga ko, tuloy pa rin ang tunog. At sa sulok ng kisame ay may mas maitim na parte ng dilim na tila gumagalaw. Kinabukasan, Boss Pao, umalis ako agad. Pagbaba ko ng bundok, bumalik ang signal at parang normal ang lahat. Pero hanggang ngayon, tuwing madaling araw, sa apartment ko sa Quezon City, may mga sandaling biglang tumatahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, naririnig ko uli ang paghinga. Para bang hindi ako nag-iisa, Boss Pao. At pakiramdam ko, may sumama sa akin mula sa bundok. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Justin. Nakatira ako sa may Pilcoa, Diliman, Quezon City at nagtatrabaho sa Ortigas. Isang gabi, habang pauwi ako galing Cubao sakay ng MRT, pagdating ko sa apartment ko, Boss Pao, napansin kong 9:47 ng gabi ang oras. Ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko pero hindi gumagalaw ang oras. Nang biglang tumahimik ang buong labas. Walang jeep sa mismong Commonwealth Avenue. Walang ilaw, walang tao. Parang may nagpost sa mundo. Pagkurap ko, Boss Pao, ay bumalik ang lahat. 9:48 na. Akala ko ay pagod lang ako. Pero kinabukasan, sa UP Diliman, habang naglalakad ako sa Academic Oval, may mga taong paulit-ulit ang galaw. Parang nakaloop. Isang lalaki ang 3 beses kong nakitang tumawid sa parehong eksaktong paraan bago tuluyang nawala sa harap ko. Boss Pao, mas lalong lumala sa opisina sa Ortigas. Biglang tumigil ang mga katrabaho ko. Naka-freeze sa gitna ng kilos. Ang mga monitor ay hindi gumagalaw. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko, Boss Pao, na nakatingin sa akin ng seryoso habang ako ay nakakunot ang noo. Pagbalik ng tunog at galaw, walang nakapansin sa nangyari. Pero ang system clock umatras ng 3 minuto. Pag-uwi ko sa Diliman, tinignan ko ang kalendaryo ko, Boss Pao. Wala ang March 14, diretsong March 13 hanggang March 15. Doon ko naalala ang isang balitang nabasa ko tungkol sa aksidente sa Elliptical Road noong petsang iyon. Isang lalaking nabundol, Boss Pao, habang tumatawid sa gabi. Habang nakahiga ako, muling tumigil ang oras sa 9:47 p.m. Namatay ang mga ilaw sa labas. Sa refleksyon ng bintana, nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa gitna ng kalsada, tinatamaan ng headlights. Doon ko naintindihan, Boss Pao, kung bakit may nawawalang araw at bakit ako lang ang nakakaramdam ng paghinto ng mundo. Dahil ang totoo, hindi na ako nakatawid sa March 15. Nasa pagitan ako ng mga segundo, isang alaala
na hindi na dapat umiiral. Paulit-ulit na nabubuhay sa isang oras na hindi na umuusad. Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Kevin. Taong 2022 nang maranasan ko ang hindi ko malilimutan sa isang lumang apartment sa Espanya, Manila. Usap-usapan noon sa Sampaloc at kaya po ang isang lalaking nakaputing maskara na bigla na lang sumusulpot sa mga iskinita bago may matagpo ang bangkay kinabukasan. Hindi ako naniniwala hanggang sa makita ko siya mismo isang gabi malapit sa LRE2 Legarda Station. Nakatayo lang, hindi gumagalaw, diretso ang tingin sa akin. Pag uwi ko sa apartment, Boss Pao, nagsimula ang 3 sunod-sunod na katok tuwing 3:00 na madaling araw. Kapag sisilip ako sa peephole, wala akong makita kundi ang kumikislap na ilaw sa dulo ng hallway. Isang gabi, may dumulas na litrato sa ilalim ng pintuan ko. Larawan ko yun, Boss Pao, habang papasok sa gusali. Sa likuran nito, iginuhit ang isang mukhang walang mata at bibig. Kinabukasan, Boss Pao, may balita ng bangkay sa Moraita. Nakita raw sa CCTV ang lalaking nakaputing maskara bago nangyari ang krimen. Lumipat ako sa Quezon City, Boss Pao, at akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Pero isang madaling araw, nagising ako at nakita ko siya sa paanan ng kama ko. Nakatayo at nakatingin. Hindi ako makagalaw, Boss Pao, at sa isang iglap ay nawala siya. Paggising ko kinabukasan, may panibagong balita na naman. Isa na namang biktima sa may Pilcoa, at sa kuha ng CCTV, malinaw ang puting maskara. Hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing may nakikita akong refleksyon sa salamin sa madidilim na kalsada na Maynila, pakiramdam ko hindi siya nawawala. Naghihintay lang ng tamang oras. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Lucas. Nangyari ito noong nakatira pa ako sa malapit sa Katipunan Avenue sa Quezon City at nagwo-work sa isang cafe sa Mayupi Town Center. Gabi-gabi akong umuuwi na mag-isa. Dumadaan sa madidilim na bahagi papuntang apartment ko, malapit sa UP Diliman. Isang linggo, napansin kong may lalaking nakaitim na jacket na laging nasa likuran ko. Kahit mag-iba ako ng ruta sa may Esteban Abada o dumaan malapit sa LRT2 Katipunan Station, nandoon pa rin siya, Boss Pao. Akala ko nung una, guni-guni lang yon, Boss Pao. Pero isang gabi, nakita ko ang refleksyon niya sa salamin ng isang tindahan. Nakatingin lang siya sa akin. Pagdating ko sa unit ko sa 3 palapag, may nakita akong papel na nakasingit sa pintuan. Nakasulat doon na mag-ingat ako sa pag-uwi sa gabi. Wala akong mapagsabihan at wala ring malinaw na ebidensya kung sino siya. Mas lumala ng isang maulang gabi, Boss Pao. Pagbaba ko ng tricycle sa harap ng apartment, nakita ko siyang nakatayo sa kabilang kalsada. Hindi na nagtatago sa anino. Pagpasok ko sa loob, may narinig ako mabagal na yabag sa hagdan paakyat. Huminto ito mismo sa harap ng pintuan ko. Walang katok, walang salita. Pero ramdam kong may tao sa labas. Kinabukasan, may bakas ng basang sapatos sa harap ng unit ko. Ilang araw lang ang lumipas, Boss Pao. Lumipat agad ako ng tirahan sa may Teachers Village. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Katipunan, pakiramdam ko ay
May matang nakamasid mula sa dilim. Parang hindi pa tapos ang kwento ng lalaking iyon na minsang sumunod sa bawat hakbang ko sa gabi. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Michael. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang takot tuwing napapadaan ako sa Espanya, Maynila at sa madidilim na iskinita ng Sampaloc. Inimbitahan ako ng isang dating kaklase para tumulong daw sa isang outreach program sa isang lumang bahay malapit sa Quiapo. Gabi na nang makarating ako roon, Boss Pao, at agad kong napansin na puro kandila lang ang ilaw. May mga taong nakaitim na nakapalibot sa isang simbolong iginuhit sa sahig gamit ang pulang likido. Sa gitna nito ay may lalaking nakagapos at nakaluhod. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang hangin, Boss Pao. Ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw nang hindi tugma sa apoy ng kandila. Biglang nagkaroon ng sigawan at narinig ko ang tunog ng matalim na bagay na tumama sa laman. Nang bumalik ang liwanag ay wala na ang lalaking nasa gitna. Ang naiwan ay ang kumalat na dugo at ang simbolong tila mas malinaw kaysa kanina. Tumakbo ako, Boss Pao, palabas patungong Lacson Avenue. Pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin sa bawat hakbang. Kinabukasan, may balita tungkol sa isang lalaking natagpo ang patay malapit sa estero sa Quiapo. Walang pagkakakilanlan at tila sinadya ang pagpatay. Pagbalik ko makalipas ang ilang araw, wala na ang lumang bahay doon, Boss Pao. Parang nilamon ito ng dilim. Pero may mga bagong sinding kandila sa tabi ng lumang kapilya. Simula noon, tuwing 10:00 ng gabi, naririnig ko sa isipan ko ang mga yabag at ang mahinang ungol na parang hindi pa tapos ang ritual. At baka hindi ako basta nakaligtas, kundi minarkahan. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.